Natanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang inihaing substitute bill ni Senadora Risa Hontiveros sa kontrobersyal na Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. May tinanggal na kataga ang senadora sa panukalang batas na nabiktima umano ng fake news. At nakatutok si Maki Pulido. Sa original version ng Senate Bill 1979 o Anti-Teen Pregnancy Bill, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata. Pero para sa mga kontra sa panukalang batas, ito ang kahulugan ng katagang guided by international standard na nakasulat sa panukalang batas. Tinanggal na ni Senator Risa Hontiveros ang katagang ito sa inihain niyang substitute bill. Milinaw din na 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang maaring access sa contraceptives kung may parental consent. Sa totoo lang daw na fake news lang ang panukalang batas. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Naipadala na ng Senado ang kopya ng substitute bill sa Office of the President. Ayon sa Pangulo, kailangan niya muna itong basahin. Una nang sinabi ng Pangulo na i-veto niya ang original version ng Senate Bill 1979. Noong 2017 pa, panahon ng 17th Congress, sinusubukang isabatas ang Anti-Teen Pregnancy Bill. Itong 19th Congress, pumasa na ito sa Kamara. Sa Senado, hindi pa umuusad ang period of interpellation sa plenaryo mula noong August 2024. Kahit inatras ng 7 senador ang kanilang mga pirma sa committee report, tingin ni Hontiveros, dapat manatili ito sa plenaryo. Ang committee report ay na-report out na nga po sa plenary, na-sponsor na po ito at inintay na lamang na ma-interpellate at ma-propose ng mga amendments. Pero 5 session na lang ang natitira bago mag-recess ang Senado. Kaya nanghihinayang ang grupong Philippine Legislators Committee on Population and Development dahil kung hindi ito maisabatas bago matapos ang 19th Congress, back to scratch ang panukalang batas. Kung meron naman palang mga ganong agam-agam yung mga senators, why didn't they ask it since August na nakasalang ito? Ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ang namumuno sa Project Dalisay na kontra sa Anti-Teen Pregnancy Bill. Pag-aaralan muna nila ito dahil natanggal man ang mga katagang international standards sa substitute bill, meron pa nito sa ibang ipinapanukalang batas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.